Pagkatapos pong manalo ni Grandmaster Wasiso kay Grandmaster Christy Poryu nung round number 2 po, dito po sa ginaganap na US Championship 2024, natabla po siya kay Sam Shaklan round number 3. Round number 4, natabla na naman siya kay Grandmaster Oparin at nagkaroon ng rest day. Ngayon, round number 5, resume na po ang bakbakan, kalaban naman ni Wesley, Grandmaster Hans Niemann. Yan ang exciting part. Anong nangyari? Ito po, tinira po ni Niemann E4. Sinagot ni Wesley ng E5. Pagka Knight F3, di ba usually si Wesley, titira po ng Knight C6 yan, napupunta po sa Berlin. Aba, iniwasan niya. Naghanda po siya laban kay Niemann. Ang tinira niya, Knight F6 lang, Petrov. Pagka Knight F6, kinapture po yan. Sinagot ng Knight takes E4 lang na nakakabigla. Ibalik ko lang kasi ang common dito talaga, D6 muna. Pagka-atras, sa akin na-capture yan. Okay? Pero yung tira po ni Wesley, na nakipagsabayan bihirang tinitira yan. May problema kasi yan Alam nyo ka ng problema niyan? May Queen E2 tira. Ayun po yung ginawa ni Niemann. Siyempre, ang mangyayari dyan, pag ito po ay ginalaw mo, let's say bumalik ka, may discovery check, bagsak reyna mo. Ganun mangyayari. Ngayon, pag tinay mo naman po siyang depensahan, tutulakan ka muna. At pag ginalaw mo, ganun pa rin mangyayari. Discovery check, di ba? Kaya po, hindi masyadong ginagawa yan. Pero alam nyo ba na according sa engine, okay lang daw yan. Ang tier daw na gagawin mo, ay Queen E7. Ayun. At pagka Queen E7, titira po yan ng Queen takes E4. Siyempre, libre. Ikaw ay magdi-D6 lang. Ayun. Hindi makagalaw yung kabayo kasi malilibre yung reyna. Kaya mapipilitan D4 depensahan. Kakainin lang daw yan. At pagka takes po ng pawn, yun yung nangyari, titirahan mo lang ng Knight C6. Ibalik ko lang po, pag kinapture po yan ng queen, pwede din naman yun kasi kakapturein lang, takes, at pagkatira po mo ng Knight C6, syempre, depensahan mo to ng bishop lang na ganun, bishop F5, pag dinepensahan mo yan ng C6, at pagkakasing mo, okay pa rin daw yan kahit na 1 pawn down. Okay pa rin, titira ka lang ng bishop C5, ganun. No? Ngayon, ibalik ko lang po, sa nangyari kasi mismo, ang ginawa is, pawn takes, which is the number 1 move. Ngayon, pagka pawn takes, nag-knight c6, and after knight c6, eto po yung tinira ni Niemann Nag-knight c3 lang. One of the engine suggested move. Balik ko lang, hindi kasi dinipensahan yung pawn. Ano bang mangyayari pag dinipensahan? May dalawang way para dipensahan. Isa-isahin po natin yun Unahin natin yung bishop f4. Ayan Pag tinira mo pala yung bishop f4, napakagulo niyan. G5 ang ititira. Pagka-atras mo para continuously madepensahan, F5 ang kasunod. Hindi ka makapag-empasan, libre At pag gumalaw yung reyna, kahit saan po pumunta, ayun ang katumbas na tira. Kulong. Kahit sumay ka pa dyan, tirahan ka lang ng Queen F7, one piece down. No? Wala one piece down. Biglang lamang. Ibalik natin doon. So, yung tiradang bishop F5 hindi maganda. Di F4 tayo para magandang tingnan. Ang tira pala sa F4, bishop G4. Yan lang daw ang gagawin. Anong meron dyan? Unang-una po, hindi mo pwedeng tulakan yan na gano'n kasi magkaka-checkmate ka, no? Ngayon, pag hindi mo yan pinansin, let's say, nag-develop ka lang, bishop E3, castlingan ka lang. Castlingan ka lang. At pag ikaw ay nag-H3 na ngayon, Queen H4 nga, at pag hinarang mo yung bishop, mati ka naman doon. So, hindi pwede yan. Ibalik po natin doon, Ayan. So, hindi mag-H3. Sabihin na natin, nag-knight dito na lang develop kasi ikaw, coach, pinapatalo mo. F5 pa rin. Saan pupunta yung reyna? Saan pupunta? Guys, pag in-emphas and capture mo yan, Queen takes F6, hindi ka kasi makakastling. Ang matindi dyan, later on, may ganito, may ganyan. Grabe po yung pressure na binibigay, Ibalik natin doon. Anong tira pagka F5? Let's say hindi ka nag-emphas and capture. Tumakbo, queen move. Saan? Dito. Tira ka naman ng G5. Grabe. Grabe po, Talagang papahinain ito. Hindi kasi makakasling. Pag dinipensahan mo kasi na gano'n yan, kain yan Pag nag-pontex ka, again, meron pong check sa may H4 Kuwari ganyan, check sa H4. Humarang ka. Tirang ka lang Queen H6, may pressure dito.
Hindi mo madepensa ng ganun yan kasi pwede nga knight takes e4 eh. Pagka-capture mo, ayun no. Grabe ang mangyayari. Sobrang gulo. Mahihirapan talaga ang puti, no? Kaya pinili ni Niemann yung pinaka-relax. Ayun lang. Knight c3 na sinagot ng queen takes e5, capture, takes, and then nag-bishop lang po sa may f4. Inaatake yung kabayo. Pag gumalaw, may kain si c7. Kaya dinipensahan. At kung titingnan nyo po yung oras, Wesley So, 1 hour and 33, tumaas. At si Niemann, 1 hour and 27. Pero pagdating naman po sa evaluation ng engine, slightly better ang puti. Ang importante dito, naliligaw siya ni Wesley. Pagka F6, tumira po ng castling. Tagal nag-isip na naman ni Niemann. Sinagot ng Bishop D7 ni Wesley. Mabilis na naman pinawalan. Tumira po ng Bishop takes E5. Ang tagal na naman nag-isip ni Niemann na binawi lang yan. And then, nag-Bishop B5. Kung titingnan nyo yung time, halos 30 minutes na lamang ni Wesley. Though, according sa engine evaluation, ang posisyon equal. Tumira po ng C6 si Wesley na kung saan aba matindi. Hindi po ginalaw yan. Ang tinira ni Niemann, Rook H2 E1. Pinakain. Ngayon, hindi kinapture ni Wesley. Bakit hindi kinapture? Pag kinapture pala kasi yan, ito po mangyayari, Rook takes E5. Saka pupunta. Kailangan depensahan mo to. Or if not depensahan, let's say gumanito ka, may Rook E1, yari ka pa rin. Kaya ibalik natin doon, pag nag-king move, ganun pa rin. Okay, kaya balik natin, pagkatira po ng Rook E1, nag-castling si Wesley. Tingnan nyo po yung oras. More than 30 minutes na yung lamang ni Wesley. Umatras po yan dito sa may Bishop C4. At eto na po, napaisip na ng matagal si Wesley. No? Kasi, ang tira po dapat dito, Rook E8. No? Ang ginawa ni Wesley, nag-isip ng matagal, siya po ay nag-B5 muna. Oh, ang laki po ng oras na ginamit, 18 minutes. Inatake po yung bishop na pagka-atras doon, tumira po ng Rook E8. Ibalik ko lang, no? Bakit po ang tagal pinag-isipan ni Wesley So yan? Kasi pwedeng umatras dito, ang ending parang nag-create ka lang ng weakness. Pero pag yan pala, or dito pala umatras, alam nyo kung anong tira? Kicking mo ban lang. Ibibigay lang daw po yung pawn, at pagka bishop d6 mo, syempre tatakbo yan, Rook E1 ang gagawin, meron kang Rook H-E8. Aba, grabe, ganyan lang daw mangyayari, oh. Pag kinapture mo yan, takes mo yan, di ba, ang dating 1 pawn down yan, ah. Oh, 1 pawn down. Ano mangyayari? Example, i-save na lang natin to para hindi makapture. Merong mga tiradang magulo yan. B4. Saan pupunta yung kabayo? Siyempre, gagalaw. Let's say, dito na lang. Tirahan ka ng C5. O, may mga ganun. Diba? Balingan natin. Pangit pag dun eh. Let's say, dito. Bishop F4 naman. Check. Pag gumanito ka, susokpahin. May mga ganun play, no? Kahit 1 pawn down. Nakita yung lahat ni Wesley. Anyway, nakita din ni Niemann. Kaya tinira niya Bishop D3, which is number 1 engine move. Bakit po siya dyan pumunta? Aba, para in case lang na ulitin natin yung linya, nag-king move ka lang. Kakainin lang to eh. Pagka Bishop D6 mo, tatakbo lang siya doon. Pagkatira po ng Rook E8, kakapture din. Ipapakita ko lang to, takes. At eto, may counterplay dito eh. Pag ikaw po ay tumira lang, let's say, G3 para depensahan, anong pinagkaiba niyan? Pagkatulak, hindi kailangan pumunta dito yung kabayo. May Knight E4. Ayun, may depensa kasi. So, mas aktibo yung kabayo dyan. I think that's the difference ng tiradang Bishop B3 at Bishop D3. Anyway, nag-Rook E8 si Wesley So dyan. Ayan, dinipensahan niya yung kanyang pawn. Ngayon, mag-Rook E8 din pala, di pa nag-Rook E8 agad, nag-B5 pa. Kasi may ganito eh. Nailang po si Wesley dun eh. No? Mapipilita kang harangan yung bishop. Anyway, nag-Knight E4, nag-Bishop E7, develop lang po. Tumira po ng Knight D2, grabe yung iikot-ikot dito siguro lilipat na sinagot lang ng Bishop F6 ni Wesley. Pagka Bishop F6, nag-H3. Ang ayaw niya mangyari, yung Knight F3, sagutin ng Bishop B4. Kaya nag-H3. Ang ginawa naman ni Wesley, nag-King C7 lang. Tumira po ng King move lang. Grabe naman, King move lang yun. Kining movean lang din. Wesley So naman, nag-H5. Pagka H5, nag-Rook E2, nag-G4. Agresibo si Wesley sa may king side, ha. Tumira po ng knight lang po sa may inaatake yung bishop na dinipensahan ng tore. Pagka-depensa, nag-C4. Siyempre, kinapture po yan. Kinapture.
and then umatras yung bishop. Ayaw na ibigay yung pair of bishop. Tumira naman po yan ng bishop d3, nag-rook lang po sa may d8 para sa open file. Tumira po ng king move, nag-g4. Kinapture po yan, binawi naman ng pawn. Ayan. So, ang nangyayari ngayon, kung titingnan nyo pawn structure ni Wesley, medyo masagwa po Puro isolated pawn. Pero ang kagandahan dyan, meron siyang pair of bishop. Tapos may control siya dito. Ayan. Anyway, ang ginawa po ng white, nag-b3 lang. Kunat na sinagot ng bishop c8. Ayan. So, binuksan yung tore. May mga ganong idea. Pwede din lumipat dito yung bishop later on. Anyway, ang tinira po dyan, pumunta sa H1 para po ma-activate yung tore na binantayan. Ayan. Kaya po tumira po yan dyan para hindi makapunta din yung tore. Nag-F3 naman, kinapture, tinakes, at ito pong position na to ay talaga namang equal na. Lamang po si Wesley So ng 30 minutes sa oras. Pero masyado nang madaling laruin. Kahit ano itira, equal Ang ginawa po ni Wesley, kinapture niya na po yung kabayo na binawi ng bishop. Opposite bishop, madaling itabla. Ibalik ko lang, no? Kung gusto daw itong pilitin ni Wesley, talaga, wag mo kainin yun. Ang itira mo, something like this. Rook d5, pupunta ka dito, ganun ang mangyayaring play. Kaso, ang mahirap kasi dyan, titira pa yan ng ganito Ayan, no? Tapos pagka takes mo, capture, ikaw pa mahihirapan ngayon dahil sa mga isolated pawn. Capture ka dito, magkakaroon ng knight takes e5. Isolated yung mga pawn Equal pa rin yan. Pero pagkatira ng knight dito, yung may pasok doon, may mga threat ganon, black pa po mahihirapan. At nakita ni Wesley yung knight f2 na idea na ganon ang mangyayari. Siya po ay kumapture na nga. Para ang ending, opposite bishop. Madaling itabla to. So, pagka rook h8, pinalit lang. Ayan na nga po nangyari. Sobrang daling itabla nito. Opposite bishop ayan, tinabla na lang po nila dito. Walang mangyayari. Opposite bishop Anyway, pinagpindaanan ni Wesley si Niemann. Pero pinag-isipan ni Niemann yung laban. Nakita pa rin niya yung mga tamang tira, no? Grabe. Nauwi sa tabla, ang sasabihin ng iba, may hina, lagi natatabla. Tingnan niyo po yung accuracy. Taas masyado para sa opening na bago, no? Kakaiba na yung opening pero accuracy nila 98% pareho Wala tayong magawa dyan. Walang nagkamali, ibig sabihin. Dahil po natabla sila at si Fabiano Caruana, grabe, nanalo kay Cristi Purio. Ito tuloy ang standing ngayon. Tingnan nyo po ang standing. Leading na naman si Fabi with 1 point, no? Advantage. 4. Sumusunod si Niemann, si Sam Sabian, Wander Liang, at Wesley So. So, kailangan talunin ni Wesley. Ito pong si Fabi. Pag naglaban sila para makahabol. Ang tanong, kailan niya makakalaban si Fabi? Round number 8. Yan, tingnan natin yan. Abangan po natin yan. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Uso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Aman niyo po yung mga susunod na video. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.